Good morning! Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Ngayong araw na to ay linggo at day off naming mga katulong dito sa Hong Kong. Tuwing Sunday ay nagkakaroon kami ng adventure kasama ang mga kaibigan ko. Ngayong araw na to ay napag-usapan namin na mag-hike kami sa Needle Hill. Maaga ang usapan namin kaya maaga rin kaming nakarating dito sa place kung saan namin sisimulan ang pag-akyat papunta sa Needle Hill. Habang naglalakad nga kami ay nakakita kami ng maraming unggoy. Kasama na rin doon ang mga kulitan at tawanan habang kami ay on the way papunta sa lakad namin. Nung mga oras nga nito ay nakakaramdam kami lahat ng gutom kaya nag-usap-usap muna kami na sa starting point ay kakain muna kami ng almusal bago magpatuloy sa aming lakad. At syempre dahil nga maganda itong place na to ay naisipan din muna namin magkuha ng mga pictures at mga video na maaari namin maitago habang nahandito kami sa Hong Kong. Talang araw, ito ay magiging alaala na lang para sa amin bilang isang domestic helper na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So, dahil nga po mayroong barbecue site dito banda bago namin akyatin yung bundok na tinatarget namin ngayong araw na to, nag-decide muna kami na mag-brunch malapit dito. At syempre, hindi matutuloy ang aming lakad kung wala kaming picnic na gagawin. Isa talaga ito sa naging hobby na namin habang kami ay nag-a-adventure papaakyat sa mga bundok. Umukbang muna kami bago namin akyatin ang mga matataas na mga bundok dito sa Hong Kong. Mga oras nga na to ay tinuturuan ni Itay kung papaano ni Tef gagamitin yung kanyang bagong drone. Habang ako naman ay pinagmamasdan sila kung papaano nila ito ginagawa. Silang din namin kumain at nagpapahinga kami saglit. Pagkatapos nito ay pupuntahan na namin yung bundok na tinatarget naming puntahan ngayong araw na to. Saya kami ngayong araw na to dahil isama rin sa amin ang magandang panahon. Ang gaganda talaga ng mga lugar dito sa Hong Kong.
mga oras nga po pala na to ay narating na namin yung pinaka-starting point kung saan namin aakyatin yung Needle Hill. Dito nga ay nag-aalala na ang mga kasama ko sa isa pa naming kasama dahil nakagat siya ng higad at hindi namin alam kung paano iipsan ang pangangati niya. Nung mga oras nga din po na to ay nagtanggalan kami lahat ng jacket dahil sobrang init sa katawan dahil hagdan ang nilalakaran namin papaakyat sa bundok ng Needle Hill. So dahil nga nabigla kami sa mga hagdan papaakyat sa bundok, nag-inuman muna kami ng tubig dahil uhaw na uhaw at hinihingal sa paglalakad. Aww. Medyo malayo pa nga ang aming lalakbayin kaya eto hirap na kami. At habang nagpapahinga nga ay kumain muna kami ng mga chocolate para magkaroon kami ng lakas para akyatin itong Needle Hill na to. Imagine nyo ang layo pa namin at hindi pa namin siya nararating. Nung mga oras nga na to, habang nag-aangala na kami sa pagod at hingal, ay napag-usapan namin na sa susunod, kahit na malamig ang panahon, basta aakyat kami ng bundok, magbabawas na kami ng gamit para hindi kami hirap pag umaakyat o naglalakad sa hagdan papaakyat sa bundok. Hindi po nga, sabi ni Malapit na naming marating yung pinakatuktok ata ng bundok at kanya-kanya na kaming silong sa mga punong pwede naming silungan. So makalipas nga po ang pito-pito ay nakarating na rin kami dito sa tuktok. Nakarating nang hinahabol ang hininga at pagod na pagod. Saan tayo pupunta, Mi? Anong trigo po yun? Needle Hill. Needle Hill. Papunta kami sa Needle Hill.
Naglalambingan pa si Angkol at saka si Itay. Finally, at narating na namin ang Needle Hill. So dahil nakarating nga po kami dito ng mga bandang 3:00, mamamalagi lang po kami dito ng 1 oras at bababa na rin para makauwi dahil medyo malayo ang lakarin at hindi rin po kami magba-back trail papauwi. Needle Hill, ayan. Yay! Yarn. Habang nagpapahinga po kami ay nasesermonan ako ni Inay. Kasi nga po, yung nabili kong pants na pang hiking sa Taobao ay tila 1 beses ko lang na magagamit dahil nasira agad. Makalipas po ng 1 oras na pagtambay sa Trigon ng Needle Hill, nag-decide na kaming bumaba para makauwi ng maaga. Mula po doon sa inakyatan namin kanina, dito po kami sa kabila bumaba. At walang kasiguraduhan kung ilang oras namin siyang tatahakin. So dahil nga din po naghahangad sana kami na maabutan ng sunset, ay tinry namin itong maabutan. Ito lang ata yung bundok na napuntahan ko na marami kaming nadaanang ebak. As in, parang every 5 minutes na lakad namin ay meron kaming nadadaanan. Ito pa yung nakakatawang part ng aming Gala-Gala today. Alam nyo ba na dito na umiinit yung ulo sa amin ni Inay dahil lahat kami ay nagiging pasaway na. Okay, I will explain you why. Kasi gusto naming abutan yung sunset and then yet hindi namin alam kung saan yung lalabasan namin para makauwi kami ng maaga. Meron kasi kaming curfew sa mga amo namin at kailangan namin makarating sa baba sa sakayan ng bus bago dumating yung oras ng curfew namin. So dahil ang trabaho po namin dito ay domestic helper, karamihan po sa amin ay merong curfew sa mga amo. So syempre, pagka pauwi na po kami at nasa bundok pa kami ng mga 5:00, 4:30 ng hapon, ang lakad po namin dapat ay pang curfew na, hindi po pang turista. So, nung nakababa na nga po kami dito sa pinakabundok ng Needle Hill, akala po namin ay 1 oras na lang ang aming tatahakin. Pero hindi pa rin namin sigurado na aabutin namin yung 1 oras. Pagkababa namin galing sa bundok ng Needle Hill, nag-decide muna kami na umihi isa-isa. And then, kinain namin yung natira naming pagkain kaninang tanghalian. So, eto na nga po yung mga naging dahilan bakit uminit ang ulo sa amin ni Inay. Inabot na po kami ng 6:00 dito sa paanan ng bundok. Dahil po yan sa sunset na gusto namin ma-experience.